Ang gaganda ng kahoy. Oh. Nailabas na natin itong mga kakailanganin natin. So ngayon, kunin ko na yung circular saw. Ngayon, ito na yung circular saw natin. Nagamit ko na ito nung nakaraan nung gumawa tayo ng work table. Ayun, at kung wala nga po pala kayong circular saw, huwag po kayong ma-intimidate na mag-DIY pa rin kasi pwede naman pong lagari. Yun nga lang po, mas matrabaho po kung lagari ang gamit. So kaya naman po ako bumili ng circular saw dahil nga po itong circular saw, kapag gumawa na ako ng fence paikot dito sa bahay, magagamit ko siya. Malaking bagay. So tara. Yan, simulan po natin dito itong kahoy na to. Ito po kasi yan, kung nakikita nyo po yan, kailangan po tanggalin ko yan. Tsaka ito, nagawa na natin yung pinaka-jig. So, ganyan ang magiging forma. Dito, isasuksok natin itong kahoy. Pagkatapos, dito, natin papadaanin itong ating circular saw. So, yung gilid ng circular saw, itong gilid ng circular saw, babangga rito. So, kapag pina-slide natin dyan, itong circular saw, ibig sabihin, diretso ng diretso yan. So, hindi tayo maliligaw, no? Hindi tatabingi, hindi masasayang yung kahoy. So, itry na natin yan kung effective ba. Let's go! Ayos. So, yun po, no? Napantay natin siya. So, ayan. Natanggal na po natin yung kabilang side. So, ganun po ang gagawin natin sa lahat ng yan. So, ngayon, meron na tayong isang successful. Ibig sabihin, ayos yung jig na nagawa natin. At, tutuloy-tuloy na natin to. Natanggal na natin yung kabilang side niya. Tignan nyo. Itong kabilang side na to, hindi pa siya natatanggal. So, tinapos lang muna natin itong kabilang side. So, ayan na siya. Flat. So, galing siya sa ganito. Pa-V-cut. Galing siya sa ganyan. So ngayon, flat na siya. Yan. Yan. Flat na siya. At tapos na nating putulin yung mga gilid nitong kahoy. So ngayon, ang gagawin natin is kukunin na natin yung mga sukat na magiging magiging legs ng sofa natin. So nandito yung plano natin. Yan. 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 Bali, ang magiging sukat ng ating armrest is 900 mm. At ang magiging sukat ng ating pinaka-legs is 550 mm. Pero plano ko siyang gawing 600 mm. Dahil parang masyadong mababa yung 550 mm. Ayan. Bali, nasukatan na natin yan. Magmula doon sa kabilang dulo, hanggang dito sa guhit na to is 900 mm. So, 4 na piraso po yan. 2 armor sa taas, tsaka 2 nasa ilalim. So, yun. Putulin po natin siya rito. So, dito po dadaan yung release natin. Dito po dadaan yung circular saw natin. So, tara, putulin na natin. So, ayan po ang naging cut natin. Ito nyo. So, ayan na po yung armrest. 4 na piraso po yan. Ang kasunod po is 4 na piraso na mismong legs niya. So, let's go. Set up ulit tayo, tapos cut ulit. Ayan, andito na po tayo sa 4 na legs. Puputulan din po natin siya. Una, sukatan muna natin siya. 600 mm. So, ang 600 natin is nandito. Ganun din sa kabila. 600. Bali, 4 na piraso po yan. Pinagsapin-sapin ko lang para mabilis yung trabaho natin. So, at pagkatapos po niyan ay guguhitan natin siya para pantay. Parang connect the dots lang po. Tapat nyo rito sa marka nyo rito. 600. Tapos, tapat nyo rin dito sa marka nyo rito. Yan. Tapos, diinan nyo. Tapos, guhit. Yan. Bali, ganyan po yung magiging forma niya. Pagkatapos, dito po sa loob, dito po sa babandang baba, lalagyan natin siya ng bulsa. So, kung matatandaan po ninyo, nung nagpunta tayo ng mga furnitures, dun sa mga furnitures, natatandaan nyo inupuan ko ron, ganun ang gagayahin natin. So, sana maging successful, ano? So, let's go!
So, ang gagawin natin ngayon, so kahapon po, no, ang ginawa natin, pinagpuputol natin sa sukat yung pinaka-armrest natin at saka yung pinaka-legs ng ating sofa. So, ngayon, yung joint ang ginagawa natin. So, tatanggalin natin to. Yan, yung gitna. So, i-jigsaw natin siya. So, kaya tayo margalin ito. So, tara na, papakita ko sa inyo kung paano. Yan, siguraduhin natin, ikinaklamp natin yung ating ginagawa para hindi po siya umuuga. Pero teka. Yan, siguraduhin medyo nakausli siya para hindi tamaan yung ating working table. So, yun, simulan na natin. Tara. So, ayan ano. Ay, yung mga sobra-sobra po niya, yan na lang ang kakatamin natin. So, konti na lang po yan. Tapos na tayo doon sa mga armrest. Ngayon, ang gagawin natin, itong pinaka-legs. So, papakita ko lang sa inyo yung armrest. So, yan na po yung mga armrest. Anuhin pa po natin yan. Pipinuhin pa po natin yung mga gilid na yan. So, dyan po natin isusuksok yung pinaka legs niya. So, ayun na po yung ginagawa natin ngayon. Sukatan portion po tayo ngayon. So, ayan. Tapos na po nating sukutan. So, ayan. Tapos na po nating sukatan to. Tatry natin ngayon na putulin na siya. O nga po pala, doon sa armrest, ang tinanggal natin, itong gitna. So, ngayon, dito naman sa paa, ang tatanggalin natin, itong dalawang gilid. Ayun ano, bago po tayo magligpit, papakita ko po muna sa inyo kung paano yung mangyayari. So kasi po, winter ngayon, maagang dumidilim. So maglilinis na ako kasi abutan tayo ng dilim. Mayroon maglinis kapag madilim. So ito po, hindi ko pa ito natatapos, no? So, iaano natin to. Gagamitan natin ng chisel para mapantay siya. Kasi ginamitan natin siya ng jigsaw, so hindi pa siya pantay, hindi pa siya perfect. So ayun, so ganito pong mangyayari niyan. Bali ito po, mabaon na ganyan dyan. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Tapos, tornilyo rito. Tornilyo dito. Tornilyo dito. Tornilyo dito. So, ganon. Yan, bali ganyan po ang magiging taas ng ano natin. Yan, ganyan po ang magiging taas ng sofa natin. Pagkatapos, magiging haba niya ito. So, dito yung upuan. So, andito na po tayo sa pag-assemble nitong legs ng ating sofa. So, nagawa ko na po yung dalawang armrest, tapos dalawang pang-ilalim ng armrest. So, bali apat pong ganito yan. Apat na ganito. 900 mm po ang haba nito at ang lapad nito is 200 mm. Tapos, bali ito po yung magiging armrest. Magiging armrest siya. Tapos sa ilalim po niyan, yung pinakamagiging paa niya. Tapos, ang pinakamagiging legs niya naman ay ito. Apat din po yan. So, ang haba po nito, ang original na plano po is dapat 550 mm lang. Kaya lang, parang nabababaan po ako, kaya ginawa ko siyang 600 mm. So, bali ang gagawin po natin ngayon is magpapait lang tayo. Pait, ang tawagin nila, chisel. Para po kumasya itong ating joint dito. So, ito po, close up natin. Oh. Yan. Yan, marami pa po tayong papait. Yan, hindi ko po siya sinagad dahil, yun nga, kailangan saktuhan siya. Pero, hindi po ako sigurado kung kaya kong saktuhin to 100% yung walang gap. So, ayun. Itong isa, na-shoot na natin siya, no? Ganyan po magiging forma niya.
So meron po siyang konting gap, pero wala namang problema yan dahil lalagyan lang natin siya ng pati. So ganun lang po ang gagawin natin dito sa lahat. So hindi ko na po ito kukunan ng video, kukunan ko na lang po pagkatapos na. Kasi puro pagpapait lang naman po ito. So ayun, let's go! So ayun natapos na natin yung kanang bahagi ng legs. So ngayon, nandito na tayo sa left. Medyo nahirapan po ako sa paggamit ng pait, chisel, no? So dahil beginners nga po tayo. So ang ginawa ko po, dahil konti na lang yung mga dapat bawasan, ang ginawa ko, bumili ako ng kikil, kung tawagin nila. So ang ginagawa ko, kinikikil ko lang siyang pag ganito. So ginaganon ko lang siya. So okay naman po yung kinalabasan. Ito, papakita ko po sa inyo, no? Yan. Okay naman po yung kinalabasan niya. Tingnan niyo po. Meron siyang gap, konting-konti lang. No? So okay. Nakakuha tayo ng alternatibo. Kaysa magpapait tayo, dahil maninipis na nga lang yung dapat tanggalin, pwede pala. Ito. Kikil. Mas madali. So ayan, tatapusin ko lang to. Pagkatapos papakita ko sa inyo kung paano natin to a-assemblein. So kailangan square siya ng square. Pakita ko sa inyo kung paano. Yan. Na-square na natin siya. Yan. Ngayon, lalagyan ko pa po yan dito ng harang. Pagkabilang gilid. Kabilang gilid po, no? May harang pa po yan dito. So ito po yung magiging bulsa. So lagayan siya ng kung ano. Kunyari, remote, kung ano. Yun. Bali, ito na po yung sinasabi ko sa inyong bulsa. Ayan. Saktong-sakto yung pagkakaputol natin, no? Ayan. Tapos, isa pa po yan dito. So, meron po tayong lagayan dyan. Bali, ito po yung pinaka armrest, paa ng sopa. Tapos, dito yung mga lagayan ng kung ano-ano. Tignan natin kung kasya pa tong isa. Sapat na sapat. So ayun namasilyahan na natin siya. Yan, ibig sabihin natakpan na natin yung mga gap niya. Ngayon, ang gagawin natin is isang pasada pa ng sander para kuminis siya. So tara, simulan na natin ulit to. So ayun, nakinis na natin siya. Ito, papakita ko sa inyo, nawala na yung mga agwat niya. So ito. Yan. Yan, bali wala na po siyang mga gap. So ang sunod po natin gagawin is bibilugin natin tong kanto na to. Andito na po tayo sa pag-round over nitong mga kanto na to. So ayun, tatanggalin po natin yung kanto na yan. So bumili po tayo ng tools para po matanggal natin yung kanto na yan. Yan. Bali ito po yung tools na binili natin. Tawag po rito is router. Pagkatapos ito naman po, round over bit.
So ayun po, idadaan lang po natin siya dyan. Matatanggal na po natin yung kanto na yan. So tara, simulan na natin to. Ayan. Kung makikita nyo po yung gilid niya, yan. Wala na siyang kanto. Ayan po, madadala na yan ng liha. So ayan, tinanggal na po natin yung kanto niya. Kumpara nyo po dito, ayan. Ito po may kanto, so dito wala na siya. Natapos na natin yung tawag dito armrest, tsaka yung legs. Yan na po siya. Bali, ayan po, wala pa po yung, lalagyan ko pa po yan dito ng harang para mag-connecta tong dalawa, tsaka ng connector sa likod. Basta connector para mag-connecta siya. So ngayon po kasi nakaano pa lang yan. Nakaipit pa lang yan. So kaya ko lang po ginanyan niya para po magkaroon kayo ng ideya kung ano ba yung ginagawa natin, kung ano ba itsura ng ginagawa natin, no? So bali, imagine niyo na lang po, tatlo to sa loob yan. Tapos ito yung pinaka armrest niya. Yan. So yun lang po, no? Tapos na po itong ano natin, tapos na po itong ating armrest tsaka legs ng sopa. So ang kasunod po nito, assemble na po natin yan para mag-fit na yung tatlo. So papakita ko po sa inyo kung paano ginawa ko. Yan, inipit ko lang po ito. Yan, inipit ko lang yan. Tapos ayun yung bag ko sa likod. Yan. Tapos ito, nakaipit lang din yan. 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 Yan po yung dalawa. So ganun po mangyayari, no? Pa natin. Parang magiging ganun po siya. Yan. Habang nanonood TV. Ngayon, hindi ko pa po alam kung gaano kataas yung magiging upuan natin, no? So, huhulaan ko pa po yan kung paano. Susukatin ko pa po yan kung paano. So, paano? Yun lang po. Tapos na tong ating armrest. Susunod na po yung pag-assemble na itong mismong buong sopa. So, paano? Hanggang dito na lang to. Hanggang sa muli. Wala si Yuki, naliligo kaya walang paalam.